Sa unang tingin, ang bulkan ay tila isang tahimik na bantay na nakatayo sa gitna ng kalikasan. Ngunit sa loob nito, isang misteryo ang naghihintay na matuklasan. Ako si Mateo, isang adventurer na naglalakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo upang hanapin ang mga nawawalang alamat. Ilang taon na ang nakalipas nang marinig ko ang kwento tungkol sa isang bayani na nawala sa loob ng bulkan. Ang kanyang pangalan ay Silakan, isang mandirigma na kilala sa kanyang tapang at katalinuhan. Sinasabing siya ang susi sa kapayapaan ng ating bayan, ngunit isang araw, bigla siyang naglaho. Nagdesisyon akong hanapin siya, kahit na ang bulkan ay puno ng panganib. Ang bawat hakbang sa makitid na daan patungo sa bungangan nito ay puno ng kaba. Ang init ng araw ay tila walang tigil na kumakapit sa aking balat habang ang mga ulap ng usok mula sa bulkan ay naglalabas ng kakaibang amoy. Kasama ko ang aking kaibigan na si Marco, isang dalubhasa sa geology. Ang kanyang kaalaman sa kalikasan ay ang aming gagpanggabay sa paglalakbay na ito. Habang papalapit kami sa bukana ng bulkan, nararamdaman ko ang pag-aalangan. Hindi ko maiwasang mangamba sa kung ano ang maaari naming matagpuan sa loob. Ang hangin ay nagiging mas mabigat at ang aming paghinga ay napupuno ng tensyon. Mateo, sigurado ka ba sa ginagawa natin? Tanong ni Marco na may halong takot sa kanyang boses. Oo, Marco, kailangan nating malaman ang katotohanan, sagot ko, kahit na ang kaba ay umuukit na rin sa aking dibdib. Sa wakas, narating namin ang bunganga ng bulkan. Ang init mula sa lupa ay tila humahaplos sa aming mga paa habang nakatayo kami sa gilid nito. Ang tanawin sa loob ay isang kakaibang mundo. Ang mga batong naglalagablab, ang usok na tila sumasayaw sa hangin, at ang mga tunog ng bulkan na tila mga bulong ng kalikasan. Ito ang aming unang hakbang sa loob ng misteryo. Dahan-dahan kaming bumaba sa makitid na daan papunta sa loob ng bulkan. Ang bawat hakbang ay puno ng ingat dahil sa madulas na lupa. Ang mga batong naglalagablab na aming dinadaanan ay tila may sariling buhay, nakikipaglaro sa aming takot. Hindi nagtagal, nakarating kami sa isang kuweba sa gilid ng bulkan. Ang dilim ay tila sumasakop sa lahat ng sulok nito, ngunit ang aming mga ilaw ay nagsilbing gabay sa loob. Habang naglalakbay kami sa loob ng kuweba, napansin namin ang mga palatandaan ng sinaunang sining sa mga dingding nito. Ang bawat guhit ay may kwento, tila nagpapahiwatig sa mga tagumpay at sakripisyo ng mga sinaunang mandirigma. Ito ba ang lugar kung saan nawala si Lakan? Ang tanong ay hindi maalis sa aking isip habang patuloy kaming sumusulong. Bigla, naramdaman ko ang pagyanig ng paligid. Ang lupa ay tila umuuga sa ilalim ng aming mga paa. Mateo, ano ito? Tanong ni Marco na halatang natataranta. Hindi ko alam, ngunit kailangan natin magmadali. Sagot ko habang sinisikap kong panatilihing kalmado ang aking sarili. Ang pagyanig ay nagiging mas malakas, tila isang babala ng kung ano ang maaaring mangyari sa loob ng bulkan. Habang minamadali namin ang aming paglalakbay, natagpuan namin ang isang lumang pinto na yari sa bato. Ang disenyo nito ay tila mula sa sinaunang panahon, ngunit ang mga marka sa ibabaw ay hindi kumawari. Ang pinto ay tila nagsisilbing bantay sa isang lihim na hindi pa namin nalalaman. Mateo, ano ang gagawin natin? Tanong ni Marco habang tinititigan ng pinto na may halong pagkamangha at takot. Kailangan nating buksan ito. Baka ito ang daan patungo sa nawawalang bayani. Sagot ko na may pag-asang naglalagablab sa aking puso. Sa aking paghawak sa pinto, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa paligid. Sa pagbukas nito, isang liwanag ang bumungad sa aming mga mata. Ngunit ang liwanag na iyon ay hindi ordinaryo. Sa likod ng pinto,
Isang bagong mundo ang naghihintay, puno ng hiwaga at panganib. Ngunit ang tanong, handa ba kami sa kung ano ang aming matutuklasan? Ang pinto ay unti-unting bumukas at ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko akalain na sa bawat hakbang ko patungo sa bunganga ng bulkan, tila ba nagiging mas mabigat ang aking mga paa. Parang sinisipsip ng lupa ang aking lakas, ngunit hindi ako susuko. Sa likod ng bawat kislap ng aking flashlight, nasisilayan ko ang mga sinaunang ukit na tila ba mga lihim na mensahe. Ang mga ito ay palatandaan ng mga naunang naglakbay sa lugar na ito, mga taong hinanap ang parehong alamat na aking hinahanap. Si Armand, ang nawawalang bayani, ay isa sa mga pinakamagiting na mandirigma ng aming bayan. Sinasabing siya lamang ang may kakayahang pigilan ang pagputok ng bulkan na ito. Isang bulkan na hindi lamang nagdadala ng apoy at abo, kundi ng kasaysayan at kapalaran. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng matinding pag-aalala sa aming bayan at ako, bilang isang adventurer na puno ng pag-asa at determinasyon, ay nagpasya na hanapin siya sa kanyang pinaniniwalaang huling pinuntahan. Habang patuloy kong ginagalugad ang makipot na daanan, nararamdaman ko ang init ng lupa na tila ba humihinga. Ang bawat tunog ng aking hakbang ay umaalingaw-ngaw sa paligid, pinapalitan ng kapwa-takot at pananabik ang aking puso. Sa loob ng bulkan, hindi ko alam kung ano ang aking matatagpuan. Mga sagot na ba? Sa matagal ng tanong o mga bagong tanong na magpapalubha sa aming sitwasyon? Sa isang silangan ng daanan, nakita ko ang isang lumang kampo. Ang mga gamit ay kalat-kalat, may mga bakas ng sapatos sa lupa at mga napunit na mapa na tila sinubukan ng may-ari na ipahiwatig ang kanyang direksyon. Isa itong palatandaang hindi ako nag-iisa sa paglalakbay na ito. Marahil ay narito na rin si Armand o baka isa sa mga naunang naghanap sa kanya. Ngunit walang palatandaan kung siya ba ay nagtagumpay o nagpatuloy pa sa mas lalim ng bulkan. Patuloy akong lumakad, umaasa sa bawat hakbang na makikita ko siya. Ang mga tunog ng pagputok ng mga bato at ang daloy ng lava sa malayo ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kaba. Sa loob ng bulkan na ito, ang oras ay tila ba bumagal. Bawat sandali ay mahalaga at puno ng misteryo. Ang mga dingding ng bulkan ay tila ba may kwento, mga kwentong hindi ko pa lubos na nauunawaan. Nang marating ko ang isang malaking kuweba, sa loob ng bulkan, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Isang malamig na hangin ang pumalo sa aking mukha, taliwas sa init na aking nararamdaman kanina. Sa gitna ng kuweba, may isang altar na yari sa lumang bato, puno ng mga ukit at simbolo. Ang mga simbolo ay hindi pangkaraniwang salita, kundi mga pahiwatig na nag-uugnay sa alamat ni Armand. Ang altar ay tila ba isang tandang pangako, isang pangakong binitawan ng isang bayani, na hindi pa nagbabalik. Sa likod ng altar, may isang maliit na lagusan na tila ba nag-aanyaya sa akin. Pumasok ako sa lagusan. Ang mga dingding ay kumikinang, na may mga kristal na hindi ko pa nakikita noon. Ang kanilang liwanag ay tila nagbibigay buhay sa lagusan. Isa itong lugar na puno ng mahika. Habang patuloy akong naglalakad, naramdaman ko ang kakaibang presensya na tila ba may mata na nagmamasid sa akin. Sa dulo ng lagusan, natagpuan ko ang isang piraso ng tela na may simbolo ng aming bayan, ang parehong simbolo na nakaukit sa altar. Isa itong palatandaan na narito nga si Armand, ngunit saan siya ngayon? Ang tanong na ito ay tila ba naging mas mahirap sagutin sa kabila ng mga palatandaan. Subalit, bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, bigla kong narinig ang isang malalim na tunog, parang isang paghingi ng tulong. Ang tunog ay nagmumula sa mas malalim na bahagi ng lagusan. Kahit na puno ng pag-aalala,
Mabilis akong tumakbo patungo sa pinagmulan ng tunog. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tibok ng aking puso, ang kaba na nagiging mas malakas. Sa aking pagdating, natagpuan ko ang isang malaking pintuan na yari sa bato. Ang pintuan ay may mga simbolo at ukit na kumikinang sa liwanag ng aking flashlight. Hindi ko alam kung ano ang nasa likod nito, ngunit nararamdaman ko na ito ang susi sa aking paghahanap. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, itinulak ko ang pintuan at unti-unting bumukas ito. Sa loob, bumulaga sa akin ang isang malawak na silid na puno ng mga sinaunang kagamitan at kasangkapan. Ngunit ang nakakuha sa aking pansin ay ang isang figura na nakahimlay sa gitna ng silid. Ang figura ay may suot na baluti, ang baluti ni Armand. Ngunit bago ko pa man malapitan ang figura, bigla akong nakaramdam ng pag-alog ng lupa. Ang silid ay tila ba nagising, at ang pintuan ay nagsimulang magsara. Sa loob ng silid, nararamdaman ko ang isang presensya na hindi ko pa nararanasan noon. Isang presensya na tila ba nagbabantay sa akin. Sa labas, ang bulkan ay tila ba muling nagising, at sa kabila ng takot, kailangan kong malaman kung anong lihim ang nasa loob ng silid na ito. Ang aking paghahanap kay Armand ay tila ba nagbukas ng bagong kabanata, isang kabanata na puno ng misteryo at panganib, ngunit hindi ko alam kung ito ba ang simula ng katapusan o ang simula ng isang bagong paglalakbay. Ang pintuan ay unti-unting nagsasara, at ako ay naiipit sa pagitan ng dalawang mundo, isang mundo ng kasalukuyan at isang mundo ng alamat. Sa puntong ito ng aking pakikipagsapalaran, nararamdaman ko ang bigat ng pagod at panganib na bumabalot sa akin. Tila walang hanggan ang paglalakbay sa loob ng bulkan na ito, isang lugar na puno ng mga lihim at panganib na nagkukubli sa bawat sulok. Ang init ay nakakapaso sa balat, at ang usok na lumalabas mula sa mga bitak sa lupa ay nagpapabigat sa bawat hinga. Ngunit alam kong hindi ako maaaring sumuko. Ang tawag ng alamat, ang bayani na nawawala, ay patuloy na bumubulong sa aking isipan. Kailangan kong makita siya o kahit isang bakas man lamang ng kanyang presensya. Sa bawat hakbang na aking ginagawa, iniisip ko ang mga kwento tungkol sa kanya. Ang mandirigma na nagligtas sa ating bayan mula sa mga mananakop. Ang bayani na naglaho na lamang na parang bula matapos ang kanyang huling laban. Habang naglalakad ako sa makitid na landas, narinig ko ang tunog ng dumadaang hangin sa isang bukas na lagusan. Ang tunog ay tila isang awit na malaon ng kinakanta ng mga nilalang na naninirahan sa mga anino ng bulkan. Minsan, may nararamdaman akong mga matang nakamasid mula sa dilim, ngunit sa tuwing ako'y lilingon, wala ni anino ng kahit anong nilalang ang aking makikita. Puno ng misteryo ang lugar na ito, at nararamdaman kong hindi ako nag-iisa. Makalipas ang ilang oras, narating ko ang isang malawak na silid na tila isang dambana. Sa gitna nito ay isang altar na gawa sa itim na bato, at sa ibabaw nito ay may isang sinaunang espada na nakalapag. Ang espada ay puno ng alikabok at kalawang, ngunit may kakaibang liwanag na bumabalot dito. Naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila nanggagaling mula rito. Hindi ko mapigilang isipin na ito ang armas ng bayani, ang sandatang ginamit niya sa kanyang mga pakikipaglaban. Lumapit ako sa espada at dahan-dahang hinawakan ito. Sa aking paghawak, tila may dumaloy na kuryente sa aking katawan. Nagliwanag ang paligid at sa isang iglap, nagbago ang aking paligid. Nakita ko ang mga eksena ng mga nakaraang laban. Ang bayani habang pinamumunuan ang kanyang hukbo, ang kanyang tapang at husay sa pakikidigma. Ang kanyang mukha ay nagmarka sa aking isipan, ngunit sa kabila ng lahat, wala akong makuhang pangalan. Nang bumalik ang aking ulirat sa kasalukuyan, napansin kong may mga ukit sa ilalim ng espada.
Isang mensahe na tila isang babala. Ang landas ng bayani ay hindi natatapos sa kadiliman. Mag-ingat sa mga anino ng nakaraan. Habang iniisip ko ang kahulugan ng mensahe, biglang narinig ko ang mga yabag mula sa di kalayuan. Mabilis kong binalik ang espada sa altar at nagtago sa likod ng isang malaking bato. Ang mga yabag ay papalapit at hindi nagtagal ay lumitaw ang isang grupo ng mga nilalang, mga bantay na tila yari sa bato at apoy. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab at ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng usok. Sila ba ang mga bantay ng bulkan? O sila ang mga anino ng nakaraan na sinasabi sa babala? Hindi ko alam, ngunit isang bagay ang sigurado, kailangan kong maging maingat at mabilis. Habang papalapit sila sa altar, napansin kong ang espada ay nagsimulang magliwanag muli. Parang tinatawag akong muli upang ito'y gamitin. Ngunit bago pa man ako makagalaw, isang tinig mula sa dilim ang nagsalita. Matagal na kitang hinihintay, sabi ng tinig, malamig at puno ng kapangyarihan. Mula sa kadiliman ay lumitaw ang isang figura, isang anino na tila bumabalot sa kanyang buong anyo. Ikaw ang susunod na bayani, dagdag pa niya. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na bumalot sa aking dibdib. Sino siya? At bakit niya ako tinatawag na susunod na bayani? Ang mga tanong ay patuloy na naglalaro sa aking isipan habang ang mga bantay ay lumalapit sa akin. Wala na akong oras upang mag-isip pa. Kailangan kong magdesisyon. Dahan-dahan kong kinuha ang espada mula sa altar. Ang liwanag nito ay mas maliwanag pa kaysa kanina. Nakatutok ang mga mata ng mga nilalang sa akin, habang ang figura sa dilim ay nagsimulang humakbang papalapit. Ngayon ay simula ng iyong paglalakbay, wika niya. Ngunit mag-ingat, sapagkat ang bawat hakbang ay may kaakibat na kaparusahan. At sa isang iglap, ang paligid ay nagbago muli. Naramdaman ko ang lupa na parang gumagalaw sa ilalim ng aking mga paa. At bago pa man ako makareact, ang mismong sahig na kinatatayuan ko ay bumukas. Hinigop ako pababa sa isang madilim na kalaliman. Ngayon, habang ako'y bumabagsak sa dilim, naiwan akong nagtatanong. Ito ba ay bahagi ng kanyang pagsubok? At sa pagdating ko sa susunod na yugto ng aking paglalakbay, mahahanap ko kaya ang sagot sa mahiwagang pagkawala ng bayani? Sa loob ng isang linggo, patuloy kong sinuyod ang mga daanan sa loob ng bulkan na tila isang malaking labirinto. Ang mga dingding nito ay puno ng kakaibang mga ukit at simbolo na, sa unang tingin, ay tila mga sinaunang alituntuning nagkukwento ng kasaysayan ng mga naunang nilalang. Ang mga inskripsyon sa dingding ay tila may sariling buhay, sumisigaw ng mga lihim na hindi ko ganap na maunawaan. Ngunit alam kong ito ang susi sa paghahanap sa nawawalang bayani na si Lakan Hiran. Sa bawat hakbang ko sa madilim at mainit na lagusan, dama ko ang pagkadurog ng mga bato sa ilalim ng aking bota. At sa bawat paghinga, ramdam ko ang init na bumabalot sa akin. Ngunit ang pagod at hirap ay binaliwala ko. Puspos ako ng determinasyon at pag-asa na matutuklasan ko ang katotohanan sa likod ng alamat ng bayaning nawawala. Araw-araw, sinusundan ko ang mga palatandaan na iniwan ng aking naunang mga paglalakbay. Minsan, may mga palatandaan ng pagkakaroon ng mga tao, mga bakas ng paa sa alikabok, at minsan na may mga gamit na iniwan sa gilid ng lagusan. Hindi ko alam kung ang mga bakas na ito ay galing sa mga nauna, nang naghanap kay Lakan Hiran, o baka naman sa mga nilalang na nagbabantay sa kanyang lihim. Sa ikapitong araw ko sa loob ng bulkan, isang kakaibang tunog ang pumukaw sa akin. Isa itong malalim at patuloy na pag-ugong na tila nanggagaling mula sa pinakapusod ng bulkan. Agad akong nagmadali patungo sa pinagmulan ng tunog, umaasang ito na ang hudyat na malapit ko nang matunton ang aking pakay.
Habang papalapit ako, napansin kong unti-unting nagliliwanag ang paligid. Ang mga dingding na dati madilim at mapanglaw, ngayoy kumikislap na waring may sariling liwanag. Sa aking pag-usad, natuklasan ko ang isang malawak na silid na itinago ng bulkan sa loob ng napakaraming siglo. Sa gitna ng silid, may isang altar na gawa sa itim na bato. Sa ibabaw nito ay isang kalasag na may nakaukit na simbolo na pamilyar sa akin mula sa mga kwento ng aking mga ninuno. Ang simbolo nila kanhiran. Ngunit ang higit na pumukaw sa aking pansin ay hindi ang kalasag, kundi ang mga nilalang na nakapalibot dito. Ang mga nilalang ay tila mga anino na hugis tao, ngunit may mga mata silang naglalagablab ng apoy. Sila'y tahimik na nagbabantay sa altar at sa aking paglapit. Naramdaman kong unti-unti silang lumilingon sa aking direksyon. Ang kanilang mga matang nag-aalab ay tila nag-aanyaya ng isang labanan na hindi ko inaasahan. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, naramdaman kong ang aking pagnanasa. Na matuklasan, ang katotohanan ay mas nag-alab. Kinuha ko ang lahat ng lakas ng loob at lumakad papalapit sa altar. Tumigil ang mga nilalang sa kanilang paggalaw at tila nag-abang sa susunod kong hakbang. Nang marating ko ang altar, ang simbolo sa kalasag ay biglang kumislap at naglabas ng liwanag na parang kidlat. Sa isang iglap, nakita ko ang isang imahe. Isang tao na nakatayo sa gitna ng mga nilalang, suot ang kalasag at nakangiti sa akin. Ang kanyang mga matay puno ng tapang at determinasyon. Siya si Lakanhiran. Ngunit bago ko pa man masikmura ang nakita, isang malakas na pagyanig ang bumalot sa buong silid. Ang mga dingding ay nagsimulang magbitak at ang mga nilalang ay naglaho na parang usok. Ang kalasag ay nahulog mula sa altar at natumba ako sa lakas ng pagyanig. Sa aking pagkabagsak, isang piraso ng bato ang nahulog sa aking tabi. At sa loob nito ay may nakaukit na mensahe. Isang babala na nagsasabing, ang tunay na bayani ay hindi nawawala, kundi nagkukubli sa likod ng mga anino. At doon ko napagtanto, ang kwento nila Kanhiran ay hindi tungkol sa isang bayani na nawala, kundi isang bayani na naglaan ng kanyang buhay sa pagbabantay sa lihim ng bulkan, isang lihim na hindi dapat malaman ni Numan. Ngunit bago pa man ako makaahon sa aking pagkagulat, isang pangkat ng mga kalalakihan ang dumating, may suot na mga kasuotan na tila galing sa ibang panahon. Isa sa kanila ang lumapit sa akin at nagsabi, "Ikaw ang susunod na tagapagbantay." Sa aking pagkamangha, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Handa ba akong akuin ang responsibilidad na iniwan nila Kanhiran o mapipilitan akong harapin ang kapalaran na hindi ko inaasahan? At doon natapos ang ikalawang yugto ng aking paglalakbay. Isang yugto na puno ng mga tanong at misteryo na naghihintay ng kasagutan. Sa gitna ng ligamgam ng umaga, nagising ako sa tunog ng rumaragasang hangin. Ang alingawngaw ng bumubuhos na lava ay tila musika ng pagkawasak. Ngunit sa akin, ito'y naging gabay sa paghahanap ng bayani. Ako si Lyra, ang adventurer na itinakdang hanapin si Kael, ang nawawalang alamat na sinasabing naglaho sa loob ng bulkan ng Marag-agan, taon na ang nakalipas. Sa aking paglalakbay, palagi kong dala ang kwento ni Kael. Siya ang mandirigma na pinili ng mga Diyos para iligtas ang bayan mula sa kasamaan. Ngunit sa gitna ng kanyang misyon, naglaho siya at naiwan ang kanyang mga tagasunod sa kawalan. Sa tuwing bubuksan ko ang lumang aklat ng alamat, lagi akong nakararamdam ng koneksyon. Isang pakiramdam na ako'y bahagi ng kanyang kwento. Ang bulkan ay isang higanting nagbabantay sa mga lihim nito. Ang init na bumabalot sa paligid ay tila mga bisig ng nag-aapoy na halimaw. Ngunit hindi ako natinag. Pumasok ako sa kuweba na bumubukas sa bunganga ng bulkan, ang daan patungo sa kaloob-looban nito.
Ang putik at bato ay nagmistulang mga kapilas ng sumpa, ngunit ang mga bakas ng paa ni Kael na tila ba nakaukit pa rin sa lupa ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Habang patuloy ang paglalakbay, naramdaman ko ang pag-iiba ng hangin, isang halimuyak ng bulaklak na hindi ko mawari ang pinagmulan. Sa gitna ng kadiliman, isang liwanag ang aking nakita. Isang iridescent na bulaklak na tumubo sa gilid ng bangin. Ito ang bulaklak ng lira, isang simbolo ng pag-asa na ayon sa alamat ay magdadala sa akin sa tamang landas. Sinundan ko ang pagkinang nito at sa bawat hakbang, tila ba ako'y papalapit sa katotohanan. Sa kabila ng pagod, hindi ko alintana ang hirap. Sa bawat paghinga, nararamdaman ko ang tibok ng bulkan, isang ritmo na nagtutulak sa akin pasulong. Hanggang sa narating ko ang isang malalim na hukay. Sa ilalim nito, isang sinaunang altar ang bumungad sa akin. Punong-puno ng mga ukit na kwento ng mga mandirigma. Sa gitna ng altar, isang espada ang nakatusok. Ang espada ng karangalan ni Kael. Ang kanyang presensya ay tila nararamdaman ko sa paligid. Isang alingawngaw ng kanyang lakas. Ngunit habang inaabot ko ang espada, biglang lumindol at bumukas ang lupa. Bumagsak ako sa isang lihim na lagusan na hindi ko inaasahan. Sa kawalan, ang takot ay bumalot sa akin, ngunit ang pangalan ni Kael ay patuloy kong inuusal. Sa pagbulusok sa kawalan, narating ko ang isang ilaw na hindi ko inaasahan. Isang malawak na silid na puno ng kristal. Naglalabas ng liwanag na tila hugis ng mga bituin. Sa gitna ng silid, isang figura ang bumangon mula sa liwanag. Isang lalaking may balabal na parang apoy. Ang kanyang mga mata ay tila mga apoy ng bulkan. Lira, ang kanyang tinig ay parang alingawngaw ng libong henerasyon. Matagal na kitang hinihintay. Si Kael, ang bayani na aking hinahanap, sa wakas ay nasa harapan ko. Ngunit ang kanyang anyo ay tila higit pa sa tao. Isang nilalang na nag-uumapaw ng kapangyarihang hindi ko maipaliwanag. Bakit ka naririto? Tanong niya. At sa kanyang tinig, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Para hanapin ka, upang tapusin ang alamat, sagot ko, puno ng determinasyon. Ngunit biglang ibinaba ni Kael ang kanyang balabal. At ang mga sugat ng kanyang pakikipaglaban ay bumungad sa akin. May bagay na hindi mo pa alam, Lira. Ako'y naging bahagi ng bulkan, isang bantay na nagbabantay sa kapayapaan ng bayan. Nang sandaling iyon, napagtanto ko ang katotohanan ng kanyang kapalaran. Si Kael ay hindi nawawala. Siya ay naging bahagi ng bulkan upang protektahan ang lahat. Ngunit sa kanyang mata, nakita ko rin ang pagod at lungkot. Ngunit ang kapalaran mo ay hindi dito nagtatapos. May mga lihim na hindi pa naaabot at ikaw ang susi. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng pag-asa, ngunit alam kong may mas malalim pang misyon na naghihintay sa akin. Sa gitna ng pag-uusap, biglang narinig ko ang tunog ng mga papalapit na hakbang. Isang grupo ng mga nilalang ang biglang lumitaw mula sa kadiliman. Mga dating tagasunod ni Kael na naghanap sa kanya sa loob ng maraming taon. Sa kanilang mga mata, makikita ang pagnanasa at takot. Ngunit isang angiti ang bumungad sa labi ni Kael. Lira, ikaw ang bagong pag-asa. Sa iyo magsisimula ang bagong alamat. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ang bulkan ay may mas malalim pang lihim na dapat tuklasin. Isang laban na dapat ipagpatuloy. Isang alamat na dapat isulat muli mula sa mga labi ng bulkan at mga sugat ng bayani. Sa loob ng mga araw ng paglalakbay ko sa bulkan, unti-unti kong natutunan ang mga lihim na itinatago nito. Isang gabi, habang nakaupo ako sa ilalim ng maliwanag na mga bituin, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa, isang palatandaang ang bulkan ay may buhay. Ngunit hindi ako natakot. Sa halip,
Naramdaman ko ang masidhing pagnanasa. Natuklasin ang katotohanan sa likod ng mga alamat. Bilang isang adventurer, palaging hinahanap ko ang mga kwento na hindi pa nabubunyag. Ang bulkan na ito, na sinasabing tahanan ng nawawalang bayani, ay tila isang piraso ng palaisipan na matagal ko nang sinubukang buuin. Kung ang mga kwento ay totoo, kung talagang mayroon siyang iniwang bakas ng kanyang kabayanihan, dapat ay matuklasan ko ito sa mga susunod kong hakbang. Sa pagsapit ng umaga, sinimulan ko ang pag-akyat sa matarik na gilid ng bulkan. Ang init na nagmumula sa lupa ay tila bumabalot sa akin, at ang hangin ay puno ng singaw na nagpaalala sa akin na ang kalikasan ay may sariling mga paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan. Habang lumalalim ako sa loob ng bulkan, natagpuan ko ang mga kakaibang marka sa mga dingding na tila mga sinaunang ukit. Ang mga ito ay naglarawan ng isang mandirigma na may hawak na espada at kalasag na nakikipaglaban sa mga halimaw mula sa ilalim ng lupa. Tila ito ang bayani, ang piraso ng aking palaisipan. Ngunit sa kabila ng aking mga natuklasan, may isang bagay na tila mali. Ang mga marka ay hindi lamang lumalarawan sa kabayanihan, may mga bahagi na tila sirang bahagi ng kwento. Ang mga ito ay nagpakita ng mandirigma na tila nagtaksil sa kanyang mga kasama, isang bahagi na hindi nabanggit sa mga alamat na aking narinig. Ano ang tunay na kwento? Habang patuloy akong naglakbay sa loob ng bulkan, nararamdaman ko ang kakaibang presensya, isang pakiramdam na tila may sumusubaybay sa akin. Minsan, sa gilid ng aking paningin, akala ko'y may anino na dumaan. Ngunit sa tuwing titingnan ko, walang tao. Nagpatuloy ako, pinilit na huwag pansinin ang takot na unti-unting bumabalot sa akin. Dumating ako sa isang malawak na kuweba na tila sentro ng bulkan. Ang lugar na ito ay puno ng kakaibang enerhiya. Sa gitna, may isang altar na may mga sinaunang inskripsyon. Sa ibabaw nito, may isang bagay, isang sinaunang espada, na tila nagkukwento ng mga digmaan at tagumpay. Lumapit ako, naisip na baka ito ang sandata ng bayani na nawawala. Habang inaabot ko ang espada, bigla kong naramdaman ang pagyanig ng lupa mas malakas kaysa sa dati. Ang mga dingding ng kuweba ay nagsimulang gumalaw at ang mga bato ay nahuhulog mula sa itaas. Agad kong kinuha ang espada, ngunit sa paghawak ko dito, may kakaibang nangyari. Ang espadang ito ay hindi basta-basta. Ito ay tila may sariling buhay. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa paligid, tila nanggagaling sa mismong espada. "Ikaw ba ang pinili?" tanong nito. Sa kabila ng aking pagkalito, naramdaman ko ang koneksyon sa espadang ito. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Bigla, isang liwanag ang bumalot sa paligid. Ang mga marka sa dingding ay nagbagong anyo at nagpakita ng isang kwento na hindi ko inaasahan. Ang bayani ay hindi lamang nawawala. Siya ay binihag sa loob ng bulkan, isang bilanggo ng sariling kapangyarihan. Ang espada ay susi sa kanyang pagkatakas, ngunit ito rin ang dahilan ng kanyang pagkakahulog sa bitag. Habang iniisip ko ito, narinig ko ang yabag ng mga paa. Hindi ako nag-iisa. Sa isang sulok ng kuweba, may isang figura na unti-unting lumilitaw mula sa mga anino. Hindi ito basta tao. Ang kanyang anyo ay mistulang mandirigma, ngunit may kakaibang aura. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga kwento na tila nagkukwento ng libu-libong taon na lumipas. Nang siya ay magpakita ng buo, naramdaman ko ang pagkabigla. Siya ang bayani, ang nawawalang alamat na hinahanap ko. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang lihim na hindi ko inaasahan. "Ako ay hindi nawawala," sabi niya. "Ako ay naghihintay." Bago ko pa man maitanong kung ano ang kanyang ibig sabihin, biglang nagbago ang paligid. Ang bulkan ay nagsimulang lumindol, mas malakas kaysa dati, at naramdaman ko ang pagguho ng lupa
sa ilalim ng aking mga paa. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang kanyang tinig. Ang espada ang susi, ngunit ikaw ang kailangan. At bago pa man magising sa katotohanan ng aking kalagayan, ang lupa ay bumagsak at ako ay nahulog sa dilim. Ang tanging naiwan ay ang kanyang mga salita. Isang misteryo na ngayon ay kailangan kong tuklasin. Sa loob ng bulkan, habang ang araw ay unti-unting nagtatago sa likod ng mga ulap, naramdaman ko ang bigat ng hamon na aking hinaharap. Ang init na nagmumula sa mga bitak ng lupa ay tila baga mga patalim na bumabaon sa aking balat, ngunit hindi ko ito alintana. Ang tanging nasa isip ko ay ang paghahanap sa nawawalang alamat na si Lakam. Siya ang bayani ng aming bayan, ang nagligtas sa amin mula sa mga sakuna ng kalikasan at mga kaaway na nagtatangkang sumakop sa aming lupa. Nagpatuloy ako sa paglakad sa makikitid at madilim na daanan ng bulkan. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsusugal. Hindi ko alam kung ang susunod na hakbang ay magdadala sa akin sa kaligtasan o sa kapahamakan. Ang aking mga mata ay sanay na sa dilim, ngunit hindi ito nakatulong sa aking pakiramdam ng pangamba. Sa loob ng bulkan, ang oras ay tila tumigil. Lahat ng tunog ay nag-uumalpas sa mga pader ng bato at ang bawat hakbang ay nagiging isang echo ng pag-asa at takot. Sa gitna ng aking paglalakbay, naramdaman ko ang presensya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang malamig na hangin ang dumaloy sa aking likuran. Isang bagay na hindi karaniwan sa isang lugar na puno ng init. Mabilis akong tumigil at nagmasid sa paligid. Sa likod ng isang malaking piraso ng bato, nakita ko ang isang anino na gumagalaw. Hindi ka nag-iisa, ang bulong ng hangin na hindi ko alam kung mula sa aking isipan o mula sa kung saan. Ang aking puso ay kumabog sa kaba. Ngunit ang aking kuryosidad ang nag-udyok sa akin na sundan ng anino. Naglakad akong palapit. Ang aking mga kamay ay handang magtanggol sakaling may panganib na dumating. Sa likod ng malaking bato, natagpuan ko ang isang lihim na daanan. Ang daanan ay puno ng mga simbolo at marka na hindi ko pa nakikita noon. Ang aking isip ay naglaro sa posibilidad na ito ang daan patungo kay Lakam. Nagpatuloy ako, ang aking mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa aking bag na puno ng mga kagamitan. Ang mga marka sa dingding ay tila isang sinaunang wika at ang bawat hakbang ay nagiging isang pagsubok sa aking determinasyon. Pagdating sa dulo ng daanan, natagpuan ko ang isang silid na puno ng ilaw, isang bagay na mahirap paniwalaan sa gitna ng kadilimang bumabalot sa bulkan. Ang silid ay puno ng mga kristal na kumikinang, at sa gitna nito ay ang isang altar na gawa sa pilak. Sa altar ay nakahiga ang isang lalaking tila natutulog. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, at ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Hindi ko maipaliwanag ang aking naramdaman. Ang ginhawa ay humahalo sa pagkalito. Lumapit ako sa altar at sa bawat hakbang, naramdaman ko ang pag-angat ng aking espiritu. Nandito na ako, sa wakas. Ngunit nang malapit na ako sa altar, biglang bumukas ang mga mata ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag, at ang kanyang tinig ay nagsalita ng mga salita na hindi ko maintindihan. "Si Lakam!" ang sigaw ng aking puso. Ngunit sa halip na tuwa, ako ay napuno ng takot. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng isang babala, isang bagay na hindi ko dapat baliwalain. "Ang iyong paglalakbay ay hindi pa tapos," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng hiwaga. May mga lihim na dapat mong malaman bago mo mahanap ang tunay na sagot. At sa kanyang mga salita, ang silid ay nagsimulang manginig. Ang mga kristal ay nagkalasan at ang lupa ay bumuka. Ang altar ay biglang lumubog sa lupa kasama si Lakam. Ang mga bitak ay nagsimulang lumawak at ako ay napilitang tumakbo upang makaligtas.
Habang ako ay nagtatakbo palabas ng bulkan, ang aking isip ay puno ng mga tanong. Ano ang sinasabi nila Cam? Ano ang mga lihim na aking dapat malaman? Ang aking paglalakbay ay nagkaroon ng bagong direksyon, isang misteryo na kailangang lutasin. Sa labas ng bulkan, habang ang hangin ay nagdadala ng malamig na simoy, naramdaman ko ang bigat ng misyon na aking tinanggap. Ang paghahanap kay Lakam ay hindi lamang tungkol sa pagligtas sa kanya, kundi pati na rin sa pag-unawa sa mas malalim na katotohanan na bumabalot sa aming bayan. At sa aking likuran, narinig ko ang bulong ng hangin. Hindi ka nag-iisa. Sa ilalim ng kumukulog na langit, nagpatuloy ako sa paglalakbay patungo sa puso ng bulkan, kung saan sinasabing naroon ang nawawalang bayani ng aming bayan. Ang hangin ay mainit at ang lupa ay tila nag-aalab sa ilalim ng aking mga paa. Ngunit hindi ko hinayaan ang takot na maghari sa aking kalooban. Ako si Lyra, isang adventurer na naglalakbay hindi lamang para sa karangalan, kundi para sa pag-asa ng mga taong umaasa sa pagbabalik ng kanilang alamat. Sa pagpasok ko sa bunganga ng bulkan, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aking mga balikat. Ang mga kwento tungkol sa bayani ay naglalaman ng mga epiko ng kanyang katapangan at kagitingan, mga kwentong nagturo sa amin ng pag-asa at pagkakaisa. Ngunit sa likod ng mga salaysay na ito ay isang misteryong hindi pa nalulutas. Ang kanyang biglaang pagkawala na tila nilamon ng apoy at usok ng bulkan. Lumipas ang mga oras at sa bawat hakbang na ginawa ko, tila bumibigat ang aking katawan sa init at pagod. Subalit hindi ko maaaring talikuran ang misyon na ito. Sa bawat paghinga, naririnig ko ang pag-awit ng mga alon ng lava na nagkukwento ng mga lihim ng nakaraan. Ang mga pader ng bulkan ay punong-puno ng mga inskripsyon, mga sinaunang simbolo na tila nagkukwento ng isang malalim na kasaysayan, at sa likod ng mga ito ay naroon ang isang lihim na dapat kong matuklasan. Sa gitna ng aking paglalakbay, nahanap ko ang isang mahiwagang pintuang bato na may mga ukit na hindi ko pa nakikita kailanman sa aking buhay. Ang mga simbolo ay tila kumikislap sa liwanag ng lava, naglalabas ng enerhiyang hindi ko maipaliwanag. Habang pinag-aaralan ko ang mga ukit, bigla kong naramdaman ang isang pagyanig sa paligid. Ang lupa ay tila bumulusok, na para bang may kung anong puwersa ang nagising mula sa kanyang mahabang pagkakahimbing. Tumigil ako sa aking paggalaw, pilit na kinakalma ang sarili sa gitna ng kaguluhan. Sa kabila ng panganib, ang aking puso ay nag-uumapaw sa determinasyon. Ang pintuang bato ay tila isang susi sa misteryo ng bayani. At sa likod ng mga ukit, naramdaman ko ang presensya ng isang sinaunang kapangyarihan. Itinaas ko ang aking kamay, hinaplos ang malamig na bato, na tila may sariling buhay. At sa aking paghipo, naramdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya mula sa pintuan. Bigla na lamang bumukas ang pinto, at sa likod nito ay isang madilim na lagusan, puno ng mga anino at bulong ng nakaraan. Ang amoy ng asupre ay naglalaro sa hangin, habang ang init ng lava ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa paligid. Nagpatuloy ako sa loob. Ang mga hakbang ko ay nag-iingay sa katahimikan ng lugar. Ang bawat paghinga ay tila isang pag-awit ng mga sinaunang nilalang, nagkukuwento ng mga lihim ng bulkan. Sa wakas, narating ko ang isang malawak na silid na sa gitna ay may isang altar na bato. At sa ibabaw nito ay nakahiga ang isang espada, kumikinang sa liwanag ng apoy. Ang espada ay hindi pangkaraniwan, puno ng mga ukit na kumakaway sa akin. Tila ito ang susi sa pagkawala ng bayani at sa kanyang pagbabalik. Ngunit sa sandaling hinawakan ko ang espada, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa paligid ko. Ang silid ay nagbago. Ang mga pader ay tila naging mga salamin.
At sa harap ko ay isang imahe ng bayani, nakangiti habang hawak ang espada. Sa wakas, natagpuan mo ako. Wika ng imahe, ang tinig ay puno ng kalungkutan at pag-asa. Ngunit ang aking kwento ay hindi patapos, Lira. Sa likod ng imahe, ang bulkan ay muling nagalit at naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Ang mga anino ng nakaraan ay tila nagising at ako ay napuno ng pangamba. Ngunit sa kabila ng lahat, ang bayani ay nasa harap ko at sa kanya ay naroon ang susi sa kanyang pagbabalik. Ngunit sa pagdampi ng aking kamay sa espada, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya, isang lihim na hindi ko inaasahan ang lumitaw. Ang bayani ay hindi nag-iisa sa kanyang pagkawala. Sa likod ng kanyang imahe ay may isa pang presensya. Isang anino na nagkukubli, naghihintay sa tamang pagkakataon. Ang cliffhanger ay hindi lamang ang pagbabalik ng bayani, kundi ang pagsibol ng isang bagong misteryo. Sino ang anino sa likod ng bayani? At ano ang kanilang papel sa kwento? Sa loob ng bulkan, hindi lamang ang bayani ang nawawala, kundi ang isang mas malalim na kwento. Isang lihim na ngayon ay nagsisimula ng lumabas sa mga anino. Sa puntong ito, ako ay nahaharap sa isang desisyon. Ang espada ay nasa aking kamay, ngunit ang kapalaran ng bayani at ang kanyang kasamang anino ay nasa aking mga balikat. Sa gitna ng bulkan, ang aming epiko ay patuloy na hinahabi, puno ng mga twist at cliffhanger na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos at ang kwento ng bayani ay may bagong kabanata na dapat isulat. Nagising ako sa malamig na hangin ng umaga. Ang mga ulap sa paligid ay tila mga bulang pumapahid sa aking balat. Sa kabila ng init na nanggagaling sa bulkan, ang paligid ay nananatiling malamig. Isang kontradiksyon na nagpapalala sa aking kaba. Sa aking paglalakbay, natutunan kong makinig sa mga sinyales ng kalikasan. Ngayon, ang bawat tunog, bawat paggalaw ng hangin ay tila may sinasabi sa akin. Ang bulong ng bulkan kung saan ang aming alamat. Ang nawawalang bayani ay sinasabing nagtatago. Ay malakas sa aking pandinig. Muli kong pinasok ang kuweba ng bulkan na para bang isang higanting bibig na handang lamunin ako. Ang dilim sa loob ay kumakapit sa akin at ang aking ilawan ay ang tanging bagay na nagbibigay liwanag sa aking landas. Ang bawat hakbang ay nagdadala sa akin ng mas malapit sa kung saan nagtatago ang kapalaran ng bayani. Ngunit nararamdaman ko rin ang panganib na umaaligid sa akin. Sa aking puso, mayroong isang pagnanais na malaman ang katotohanan. Ngunit may bahagi rin sa akin na natatakot sa kung ano ang maaaring matuklasan. Sa loob ng kuweba, may mga imahe ng alamat na nakaukit sa mga dingding, mga kwento ng kanyang pakikipagsapalaran, mga tagumpay, at mga pagkatalo. Ang mga kwentong ito ay tila buhay na buhay, sumasalamin sa aking mga mata, at nagbibigay inspirasyon sa akin na magpatuloy. Ngunit hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa saya. Ang ilan ay puno ng trahedya at pagsubok na tila nagbababala sa akin sa banta na naghihintay. Habang patuloy ang aking paglalakbay, nararamdaman ko ang pag-init ng hangin, isang senyales na malapit na ako sa puso ng bulkan. Ang mga tunog ng umaalimpo yung lava ay parang musika na nag-aawit ng isang awitin ng panganib at pag-asa. Nararamdaman ko ang tibok ng bulkan, isang ritmo na sumasabay sa tibok ng aking puso. Sa gitna ng aking paglalakbay, natagpuan ko ang isang lumang journal na tila naiwan ng isang naunang adventurer. Ang kanyang mga tala ay puno ng mga detalyeng hindi ko pa naririnig tungkol sa bayani. Isa sa mga tala ay nagsasabi tungkol sa isang lihim na pintuan, isang daanan patungo sa puso ng bulkan kung saan ang bayani ay huling nakita. Ang mga salita ay tila naglalaro sa aking isip.
At ang pagnanais na mahanap ang pintuang iyon ay lumago sa aking puso. Tinahak ko ang landas na itinuro ng journal. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa at pangamba. Sa aking paglalakad, nararamdaman ko ang presensya ng bayani na para bang siya ay nasa paligid ko, nagmamasid at nag-aabang. Ang kanyang kwento ay naging bahagi na ng aking kwento. Ang kanyang pakikipagsapalaran ay aking pakikipagsapalaran na rin. Sa wakas, natagpuan ko ang pintuan, isang lihim na daanan na nakatago sa likod ng isang malaking bato. Ang aking puso ay pumintig sa pananabik, ngunit may bahagi sa akin na nag-aalinlangan, isang boses na nagsasabing mag-ingat. Sa kabila ng aking takot, binuksan ko ang pintuan at pumasok. Sa loob, ang lugar ay tila isang ibang mundo. Ang mga dingding ay puno ng mga kristal na kumikinang sa liwanag ng aking ilawan. At sa gitna ng silid ay naroon ang isang altar. Sa ibabaw ng altar ay isang lumang espada, ang sandata ng bayani. Ang espada ay tila nag-aanyaya sa akin, isang simbolo ng kanyang lakas at tapang. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang espada, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na nagmumula sa paligid. Ang hangin ay bumigat at ang lupa ay tila umuuga. Sa aking likuran, narinig ko ang isang tunog, isang bulong na parang tawag mula sa nakaraan. Sa aking paglingon, nakita ko ang anino ng isang tao, isang pamilyar na anyo na tila nabubuhay mula sa mga kwento na aking nabasa. Ang anino ay naglakad patungo sa akin, at sa kanyang kamay ay ang parehong espada na nasa altar. Ang kanyang mga mata ay puno ng kwento ng mga nakaraang pakikipagsapalaran. At ang kanyang presensya ay tila isang sagot sa aking mga tanong. Ngunit bago ko pa man malaman ang katotohanan, ang anino ay biglang naglaho. Naiwan ako sa gitna ng silid na puno ng misteryo. Ang aking puso ay puno ng katanungan. At ang aking paglalakbay ay tila nagsisimula pa lamang. Ano ang tunay na nangyari sa bayani? Ang sagot ay tila nagtatago pa rin sa loob ng bulkan, naghihintay na matuklasan. Sa loob ng bulkan, sa gitna ng kumukulong init at nakabibinging katahimikan, nagpatuloy ang aking paglalakbay. Ako si Elias, isang adventurer na may hangaring matagpuan ang bayani ng aming bayan, sila Candalisay. Ang nawawalang alamat, sa kabila ng panganib, ang pag-asang makita siya ay nagbibigay lakas sa akin upang ituloy ang misyon na ito. Sa bahagi 2 ng aking kwento, ang aking mga hakbang ay naging mas mabigat, tila kinakaladkad ng bawat patak ng pawis na dumadaloy sa aking katawan. Ang mga dingding ng bulkan ay tila naglalaway sa init at ang amoy ng sulfur ay bumalot sa aking pandama. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang kakaibang enerhiya ang pumipintig sa aking puso, isang pakiramdam na malapit na ako sa aking pakay. Habang naglalakad, ang aking isip ay bumabalik sa mga kwento ng kabayanihan nila Candalisay. Sinasabing siya'y may taglay na kapangyarihang nagmumula sa sinaunang agimat na siyang nagligtas sa aming bayan mula sa mga salot at kaguluhan. Ngunit isang araw, nawala siya sa isang ekspedisyon sa bulkan at mula noon, wala nang balita ukol sa kanya. Sa kalagitnaan ng aking pag-iisip, napansin kong may kakaibang liwanag na nagmumula sa isang kuweba sa gilid ng aking daraanan. Kahit may alinlangan, nilapitan ko ito, hinihila ng kuryosidad at pag-asang naroon ang sagot sa aking mga tanong. Sa loob, bumungad sa akin ang isang tanawin na hindi ko inaasahan. Isang sinaunang silid na puno ng mga inskripsyon at mga lumang kagamitan. Sa gitna ng silid ay naroon ang isang altar, kung saan nakapwesto ang isang bagay na tila kumikinang sa ilalim ng mga lumang alikabok. Lumapit ako at doon ko nakita ang isang agimat, ang kaparehas ng agimat na isinusuot nila Candalisay sa mga kwento.
Ang aking puso ay pumalo ng mabilis. Ito na kaya ang sagot sa misteryo ng kanyang pagkawala. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang agimat, naramdaman kong may presensya sa likod ko. Biglang lumamig ang hangin sa paligid at nang lingunin ko ito, tumambad sa akin ang isang anino na tila bumabalot sa buong silid. Isang matandang lalaki, may mga matang naglalagablab, ang tumayo sa harapan ko. Ipinagbabawal ang paglapit sa agimat na iyan, wika niya. At ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. Nagulat ako, ngunit hindi ako nagpatinag. Ikaw ba sila Kandalisay? Tanong ko. Umaasang siya nga ang nasa harapan ko. Ngunit ngumisi lamang ang matanda at sinabi, "Ako ang tagapagbantay ng agimat na ito, at ikaw, Elias, ay may mahalagang papel sa kapalaran ng iyong bayan. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang aking pangalan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng katotohanan na hindi ko maipaliwanag. Nasaan sila Kandalisay? Kailangan namin siya." Tugon ko, puno ng desperasyon. Ngunit sa halip na sagutin ako, itinuro niya ang agimat. "Para sa iyo ito, Elias. Ang kapalaran ng iyong bayan ay nakasalalay sa iyong mga kamay. Siya'y bahagi na ng nakaraan, ngunit ang kanyang lakas ay nasa agimat na ito." Hindi ko agad maintindihan ang kanyang sinabi. Paano ako magiging bayayani ng aming bayan? Ako'y isang adventurer lamang, isang taong naglalakbay sa pag-asang matagpuan ang isang nawawalang alamat. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng agimat, naramdaman ko ang kakaibang lakas. Isang lakas na tila nag-uugnay sa akin kay Lakandalisay. Habang hawak ko ang agimat, nagbigay babala ang matanda. "Ngunit mag-ingat, Elias. Ang kapangyarihan ay may kaakibat na panganib at ang bulkan ay may itinatagong lihim na hindi mo pabatid." Sa mga salitang iyon, biglang nagbagsakan ang mga bato mula sa itaas at ang silid ay nagsimulang manginig. Tumakbo ako palabas, bitbit ang agimat habang ang bulkan ay tila nagising sa kanyang pagkakahimbing. Sa labas, ang mga bato at lava ay bumubulusok, tila nagbabanta sa aking buhay. Mabilis ang mga pangyayari, at habang tumatakbo palabas, isang katanungan ang pumukaw sa aking isipan. Ano ang lihim ng bulkan na tinutukoy ng matanda? At paano ko magagamit ang agimat na ito sa pagsagip sa aming bayan? Sa aking pagtakbo, ang mga sagot ay tila lumalayo, ngunit ang pag-asang matuklasan, ang katotohanan ay nag-aalab sa aking puso. Sa loob ng bulkan, sa ilalim ng mga bitak ng lupa, isang misteryo ang naghihintay na matuklasan. Isang misteryo na maaaring magdala sa akin sa tunay na kapalaran ng isang bayani.